Wangwang at blinkers tuong Primero ng Hulyo. Katunayan, may 200 sasakyan na ang sinita nila dahil sa mga illegal na aparato. Ang bilis. Pero yung fog lamps, paano yan? Kasi marami mo biyahe, like for example, Tagaytay, yung mga mabubuntok na lugar, we need that kasi minsan talaga it's foggy. Oo, wag lang nila i-operate sa Metro Manila siguro. Hindi naman siya ginagawang headlights eh. Di ba? Fog lights pang ano lang yan eh. Pantulong siya, support Ang siya. sinasabi siguro nila yung talagang matitingkad na puti. Hindi kasi international accepted yun dahil hindi siya kaya ng mata, nakasalubong mo. Bagets, no? Yung pang-forma. White light. Lahat na sasakyan may fog lights eh, sa ilalim yan eh. Oo. Diba? So, Tapos nakabutas talaga yung mga halogen bumper lights. eh. Oo. Masakit yun, ha? Pero alam mo na, makakabilib kasi marami rin palang nag-surrender na. Voluntary na, over the weekend. So, Kaya very nga ako good. At least nagugulat, meron. kailangan pa ba na isang pangulo? Kaya nga. Para... By example. Tingnan mo yung mga nakumpiska. Kung kumilos din ang pulis nung araw, hindi yung problema ngayon yan. Yung mga isa, dalawa, tatlo pala, pinag-uhuli yun. Kasi kung ano mauso sa Banawi, yun ang uso sa lahat eh. Kaya lang depende yata sa sa liderato rin eh, di ba? Kung sino yung, kumbaga, nakikita natin nag-example talaga. Tama. Mas lumalakas ang loob ng mga pulis manghuli. Kasi pag nanguhuli sila dati, parang sila din ang napaparusahan eh. And actually kasi yung mga pulis din, gumagamit din naman sila. Sila rin Parang, mismo. bakit ganun? Walang pinipili ang batas. Eh, pag kunwari ganun yung boss May mo, pinipili ang batas. nahiya ka tuloy na kahit pulis ka magyabang-yabangan, di ba? Kasi Pangulo nga, hindi. Kaya alam, mas malaking problema po ang kinakaharap ni President Noy. Ito, trabaho to ng MMDA Chairman, LTO Chief, no? Hepe ng Highway Patrol Group ng PNP. So, hayaan nyo na. Okay. Pero maganda simula. Iba pala pag Pangulo. Pati na yung pagtatapon ng basura sa estero, pag inuto siguro ng Pangulo, baka wala na magtapon yan. Actually, Sana, even diba sa, gawin na. sa ibang bansa, hindi ka makakarinig ng busina. Actually, it's Diba, good ang eh. tahimik. Good for them. Yes. Pero dito talagang noise pollution. Hindi, kasi lahat naman- na, may busina pa, lahat Sasabihin naman ng nakaka-stress pilosopong na, Pinoy, bakit nilagay pa sa sakyan yan kung hindi rin gagamitin? Pag mga emergency sila. Ito konting, di ba sabi, narinig kita sa radyo, sabi mo konting pagka-green lang oo. busina na Biro mo, agating. minsan nasa late yan. nasa una ka ng traffic light eh. Pag green na, sabihin nasa likod mo, pet. Ba, hindi pa ko naiimbento yung automatic na sakyan na. Pangsindak. Di ba? Talagang, sige, businahan nyo, hindi ako under. Okay, samantala, nakadagdang pansamantalang makalabas ang piitan ngayong araw si Andal Ampatuan Sr., isa sa mga nasasakdal sa Maguindanao Massacre case. Anumang oras mula ngayon, ilalabas po si Ampatuan Sr. mula sa kanyang selda sa Camp Bagong Diwa. Dadalhin siya sa AFP Medical Center o dating Viluna Hospital. Dito lang, sa Quezon City. Iutos po yan ni Quezon City Judge Jocelyn Solis Reyes ng QC-RTC Branch 221 dahil sa nagkasakit daw sa balat si Ampatuan Sr. Ginalis. Natuklas daw ng mga doktor na tumingin kay Ampatuan na meron itong herpes zoster o shingles. Herpes. Baka kating rashes po yan na sinasabay ng pagkahilo at lagnat. Dadalhin sa AFP Medical Center si Andal Sr. para sa iba yung pagsuri at maipagamot na yung kanyang sakit. Kaya para mahawa pa niya ibang bilanggo. Pag yan, pag may kaya, herpes, Kung wala, galis lang. Pag mahirap, tawag nyo kurikong. Ano ba nga sa Tagalog yun? Kulugo. Yung herpes sortes. Herpes Zoster. shingles. Zoster. Galis lang. Galis. Sakit sa balat. Kati-kati. Yan. Pero nilalagnat. Kurikong nga, kurikong. Pero matagal bago mawala yun. Sobrang tagal, O magsusulat gusto nyo, galis aso. Ayan. Naglalangib ba? Okay, good morning. Pasadaan naman natin ang mga aksyon balita sa bagong ito sa ating Ronda Reports. So, pag mayaman body odor, no? Pag mahirap putok ang hit. Diyos ko. Bakit? Di ba mayroon discrimination out-out in Di ba? Pag ganun man talaga Pag mayaman, ayun. Ayun na? Ayun nga lang. Pag mayaman nga drug dependent, pag mayaman. Pag mahirap ka, adik, sugapa. Eto na, Ronda Report sa sugatan isang lalaki na motorsiklo matapos siyang banggain umano ng isang SUV sa Camarin, Caloocan City. Yan po ang Ronda Report ni Tricia Zafra, exclusive. Tricia.
Igan, isang lalaki na nasugatan matapos umanong salpukin ng isang SUV ang kanyang motorsiklo sa Captain Samana Road, corner Camia Street, Barangay 175, Camarin, Caloocan City kaninang hating gabi. Binabaybay umano ng rider at biktima na si Juni Feliciano ang Captain Samana Road at papaliko na sana sa Camia Street nang banggain siya sa likod ng SUV. Natumba si Feliciano sa kalsada at nagtamo ng mga gasgas sa binti at braso. Ayon sa driver ng SUV na si Dennis Vargas, overtaken niya sana ang motor ni Feliciano pero hindi naman daw ito sumenyas nakakaliwa pala. Mari naman itinanggi ni Feliciano na huli na lang siya ay sumenyas naliliko. Aminado si Vargas na siya ay nakainom pero alam naman daw niya ang kanyang ginagawa. Ayon naman sa kanyang pasaherong si Ronin Engera, alcoholic lang daw talaga si Vargas kaya parang lagi itong nakainom kahit hindi naman. Ayon sa investigador ng Barangay Igan, malaki ang pananagutan ni Vargas dahil lasing daw ito. Kasong driving under the influence of liquor at reckless imprudence resulting to physical injuries at damage to property ang kakaharapin ni Vargas. Nangako naman ng suspect na pananagutan niya ang pinsalang idinulot ng aksidente. At yan ang aking Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Tricia Zafra. Ayun, isa na naman sa mga kaso na kung saan lahat sugatan maliban sa siko, no? Dahil nandun yung helmet niya. Kita nyo effectivity ng helmet, no? Matibay. At ito naman po ang pampasarap ng almusal, isang bagong klase ng tinapay na mas masustansya na. Mas mura pa yan. Ito po yung Pinoy bread. Ayon kay Philippine Baking Industry Group President Walter Ko, ang Pinoy bread sagot daw ng Bakers Group sa mga naghihintay pa rin sa rollback sa presyo ng tinapay. Sa ngayon kasi kabaliktaran ang inaasahan, bukod po sa mataas pa ring presyo ng harina, pinangangambahang kakapusin din po ang supply ng asukal. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na tinutunugunan na ng gobyerno ang problemang ito. Pero sa ngayon, nagbabala muna ito laban sa mga mananamantala, wala pang dahilan para magtaas ng presyo ng asukal. Sa ngayon, wala pa raw shortage nito sa pamilihan. Parang may nananamantala kay Pinoy, mga unang araw yan, no? So meron kayang... Magkakaiba yung industriya naman, naglalaban-laban sila, eh. Oo nga. Meron kayong face niya sa tinapay? Ano itsura ng Pinoy Di ba? bread? Ano kaya yung Pinoy bread? Ano yung itsura niya? Baka pangalan lang talaga. May salamin, why not? Diba? Yung Sa pala Amerika tsokolate. naman may di ba, Obama pandasal. Yung medyo sunog-sunog ng konti. Kasi ano naman kaya to? Sa atin baka may chocolate na eyeglasses, di ba? Why not? Bread. Pinoy. Baka naman, ano? Mas Monggo. mahal yung... Mas mahal na chocolate. Baka naman pag kinain mo, punong-puno ka ng pag-asa, pagbabago. Yeah. Ayan. Gusto mabusog ka. May kondensada yun sa loob. Kung gano'n. Wow! Type na type Pero yan. mo, di ba? Baka naman may special bread na pangalan Coconut. niya. Pagbilan nga po ng wang-wang. Pwede. Pag kinain mo, tutunog sa stomach mo. Baka meron ng available sa mga panaderya. Pabili na tayo. Pabili na tayo. Yes, at bali-balita nga, ang posibilidad na kakapusin po ang supply ng asukal sa bansa gaya ng iniulat ng Department of Agriculture kay Pangulong Noynoy Aquino. Pero hindi pa raw ngayon, kaya alamin na natin kung may mga nagtaas na ba ng presyo ng asukal sa mga tindera dyan sa Pritil Market Uy! sa Tondo, Maynila. Pritil. At nandun ngayon si tsaka may Susan nakapwesto Enriquez. nung araw. Susan! Yes, good morning, Rhea. Taliwas doon sa mga sinasabing hindi pa tumataas ang presyo ng asukal. Medyo may paggalaw na ang presyo nito dito sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Gaya nga dito sa Pritil Public Market dahil kung dati ang presyo po ng asukal na pula ay 46 yan. Sa pula ay wala pong pagtataas pero yung segunda manong asukal na tinatawag mula sa dating presyo po na 45 pesos per kilo o per plastic po ay umaabot na ho ngayon sa 47. Nagkaroon po ng pagtaas na 2 piso. Samantalang ang puti mula sa dating 50, ngayon po ay umaabot